we as a youth crave for something new. Gusto namin makita nung something na pagbabago as of course we will take part on that new chapter of the government kasi kami yung susunod na sa yapak ng nating gobyerno natin. So it is us who will be involved mainly in these changes. Sa Davao na ako nag-high school tapos mga 97 siguro pag naglalakad ka sa hindi pa kasi siya mayor nun eh. Naglalakad ka doon sa May Ilustre, medyo delikado pa kasi one time na hold up pa ako dyan eh. So nung siya na naging mayor, parang kahit saan ka maglakad sa Davao, pwede na. I personally idolize him for the lahat ng prinsipyo niya, especially running Davao City. Davao City is productive, very wealthy, and it attracted more tourists, especially in Mindanao. So with that, it reflects how he managed to govern the city. Kung gaano ka-peaceful yung Davao, for me, and in behalf of our fraternity, the Beta Sigma Lambda, exclusive fraternity and sorority sa mga law students, lawyers, and judges, for us, may capacity and capability siyang mamuno. Si Mayor, firm siya kasi sa mga sa mga batas niya. So kung ano yung sabihin niya, yun ang natutupad at saka yun ang sinusunod ng lahat. Tapos, dahil sa kanya rin, ang Davao naging one of the safest cities in the world. 9th ata di ba? So, yun. Makakaya niyang maging peaceful and siguro hindi na mauulit yung mga kamaliang nangyari kasi hindi siya bias sa mga judgment niya. Gaya na lang yung lately lang nangyari sa Fallen 44. He is the only one na nakikita namin na hindi naging bias sa mga sa BFF or MILF or whosoever na involved po sa mga ganong klaseng pangyayari. So, if Duterte po yung magiging presidente natin, possible magkaroon pa po tayo ng mas maunlad at peaceful na bansa. Youth, we wanted to see the new change, and that change may be this. Garbo sa Mindanao! Kaya idol ko si Duterte.